Panibagong sasakyan tayo ngayon na ipapakita ko sa inyo. Suzuki Dzire 2021 model automatic transmission. Napakaganda gamitin. Napaka-smooth niya, napakatipid niya sa gas. Wow! Yan. Kaya sa mga naghahanap dyan ng sedan, kung beginner ka, tapos naghahanap ka ng sigurado, at wala kang problema ng sasakyan, pwede mo tayo consider na Suzuki Dzire 2021 model automatic transmission with 55,151 odometer. Yan. So bakit ko siya nasabi na matipid? So many times na ako nagagamit ng Suzuki Dzire. Many times na ako nakapag-drive ng Suzuki Dzire, and as in, napabilib talaga ako sa gas consumption. Napaka-smooth niya gamitin, napakaganda ng handling niya, and comfort, napaka-comfortable niya. Syempre 5-seaters din ito. And wow, kasyang-kasya yung mag-asawa, 3 anak, pwede pa ito na Suzuki Dzire. Maintenance wise, very cheap din ang maintenance. Available din yung mga parts nito, and marami na rin talaga Suzuki user, kaya sa pyesa, kung masisira man yung sasakyan, baka masasabi na rin natin wow, na available na siya sa market. Tsaka napakatahimik ng engine niya. Hindi mo gaano maririnig yung engine. Yan. Well, halimbawa, baguhan ka gagamit ng Suzuki Dzire, tapos automatic na ginagamit, medyo maninibago ka sa shifting niya. Kasi ano yun, mararamdaman mo yung pag-shift niya, talagang parang babagal siya, which is normal. Normal siya sa Suzuki Dzire. Naka-design siya doon para sa mas efficient na gas consumption. Pero may technique lang doon na ginagawa, actually. Kapag mararamdaman mo nang kailangan niya mag-change ng gear, medyo bitawan mo lang konti yung clutch, yung accelerator, mag-change siya ng gear. Parang halimbawa, ganito. Nag-drive ka from first gear, yan. Tapos, pag ma-change na siya, bitawan mo ang accelerator. So, para ka naka-manual, yan, bitaw. Konting bitaw lang, mag-change na siya. Yan. Ganda. Napaka-smooth. Mayroon po built-in GPS. Tapos, lahat siya working. And isa pa sa kagandahan nito, first own po ito na sasakyan ito. So, Sorsogon City. Kasi Sorsogon City mismo. Kaya wala kang worry pagdating sa documents. Wala kayong iisipin. Kami lang yung dadaanan nito kung sakali. Wala nang iba. First owner mismo yung kausap namin. Walang ahente, walang dealer. Kaya sigurado kayo na maayos ang dokumento ng sasakyan. Kasi syempre, kami din mismo check ko rin mabuti yung documents ng sasakyan. Okay, may isang concern lang ako na na-observe ngayon dito sa Dzire, which is ipapacheck din naman natin kung sakali. Medyo yung yung manibela niya, para siyang nag-stiff, or parang hindi ko masabi yung term eh. Para hindi siya naglalak. Parang hindi siya ganun na tumitigas eh. Parang ano ba yung term na yun? Tingnan mo, parang ginalaw ko. Hindi siya bumabalik na ako kasi parang naglalak siya, parang matigas. Dapat bumalik siya. Parang ganyan, dapat bumalik siya. Hindi siya bumabalik, Tsaka maririnig mo,
Parang tumitigas siya. Sana all. Sana all Malamig, tumitigas. malamig kasi. Siguro. Pero kung tutusin, kung isipin mo, parang ano lang siya, kailangan siya langisan or kailangan lang siyang i-lubricate. Ang sama talaga. Pag matigas, i-lubricate. Kailangan lang siya i-lubricate. Pero yan, napaganda pa rin niya gamitin. Tsaka, imagine mo naman, 55,000 odometer from first owner, babae ang gumagamit. Yun nga lang, kailangan niya na ibenta kasi may bago na siya ngayon na Mitsubishi Expander. Tapos si husband niya meron naman pick-up, so parang wala nang gagamit nito. Tapos masyado na daw puno yung parking nila, so kailangan na nilang i-let go itong sasakyan na to. Okay. So pakita ko sa inyo yung paano ba? Traffic na eh. Pakita ko lang sa inyo yung yung interior and exterior nitong sasakyan na to. Traffic na dito eh. Chan. Rumaragot siya. Rumaragot. Parang may sabit. Hindi siya sabit. Parang ano ba? Ganda pa ng suspension niya. Tigas. Tigas na hanip, napaka-solid. Okay, check. So wala siyang park. Nakalagay lang talaga siya sa neutral. Kapag nilagay mo doon, reverse na yon. Kapag nilagay mo dito, drive na siya. And meron din siyang, pwede mo rin siya ilagay sa manual. Yan. Tapos ito, maganda dito, kapag hindi ka naka-apak sa brake tapos nilagay mo siya sa reverse, hindi siya nag-work. Hindi siya magre-reverse. Makikita mo din, naka-neutral pa rin. Tapos may indicator siya na kailangan mong apakan yung brake. Yan, di ba? So, ibabalik mo siya sa neutral, drive mo, lalagay mo sa reverse. Saka lang siya gagana. Saka lang siya magre-reverse. The same with drive. Ayan, kaya safe siya lalo sa mga beginner kasi minsan may mga instances talaga, minsan matulak mo dyan, i-reverse mo na pala, napakan mo ang accelerator, pwedeng mangyari. At least ito may safety siya, features. Okay, dashboard, yan, halos same lang din naman sa yun. Desire din ang nasa isip ko. Same lang din naman sa Desire pa lang gamit natin. But anyway, yan. Ang ginagamit ko kasi na Desire yung base model siya. Pero ito, yung higher variant na po ito. Yan, makikita nyo, naka-infotainment na rin siya. Pero yung dashboard niya, halos same lang din. Ang display nga lang, syempre, mas maganda ang display nito na higher variant. Okay. Aircon control. Ano pa ba? That's it. Siyempre, power windows din po yan lahat. Front and back. Yan. May lock din ng mirror. And yung side mirror na. Electronic control na rin siya. Yan. Lock and unlock. Naka-center lock din siya. Okay. Tingnan natin yung exterior. By the way, second row. Wait, dito muna. First row, makikita nyo yung upuan. Napaka-fresh niya. Napaganda, kitang-kita kasi wala siyang seat cover, pero napakalinis, wala siyang damages, wala siyang punit, and malinis talaga, walang dumi. Tapos mattings niya, original mattings, andyan ba? Yan, andyan pa, maayos pa. Then dito tayo sa second row. Second row, ito, kasya dito mga tatlo. Tapos ito, meron siyang armrest dito sa gitna na pwede mong ibaba. Mayroon siyang bottle holder. And ito yung sedan na hindi naman gaano kamahalan, pero makikita mo may aircon vent dito sa likod. Di ba? Ang ibang sedan wala niya, na makikita mo na lang na meron ganyan mga higher variant or mga mamahalin na sedan. Ito na Desire. Di ba? Mas malamig ka dito sa likod. Okay. Ito meron nga lang dumi dito, pero madilis na lang natin yung linisin. Okay. Exterior. Sa exterior nito na
na Suzuki Desire, kung makikita mo, parang napakaliit ng compartment niya. Pero, pakita ko sa inyo, kasyang-kasya din dito siguro mga 2 or 3 maleta. So, halos same lang din naman siya sa mga typical na sedan. Maliit lang konti pero still kaya pa rin niya na mag-accommodate. Then syempre reserve tire niya, ayan po, donut. Tapos tools, andyan na rin. Ano ba? Exterior. So exterior color nito is black. So hindi natin maiwasan, meron talagang mga minor dents and scratches yan, no? Tapos ito meron siyang basag dito na konti. So kailangan to palitan. Mga 3,500 I guess, or mga 4,000 yung bago niyan. Dito okay naman siya. Ang tint niya sa likod, kailangan na natin ipatint kung sakali. Okay, tapos ito may mga scratches na sa my door handle. May mga hairline scratches niya. Ito, this one. And meron naman dito. Though tolerable naman kahit paano. Ito meron siyang dimple. Yan. Tapos naka-alloy rim na rin siya. Tires niya, tingnan nyo yung tires niya. Napakalaki ng tires niya. Kung ikukumpara mo sa ibang sedan, ito naka-rim 15. Ganun din sa front, naka-rim 15 siya. Okay, then what else? Naka-disc brake siya sa front, naka-drum brake naman sa likod. Then dito sa front niya, kita mo, since this is the higher variant, naka-fog light rin tayo. Tapos makikita mo yung headlight niya, very clear pa rin siya. So di siya nag-yellowish or wala pa siyang damages sa headlight niya. Ito may konting dimple lang dito, pero very tolerable na. Dito sa side, kabilang side, wala naman makikitang issues. Sa tires niya, more or less, mga sabihin natin 80% to 90% yung tire tread niya. Makakapal pa. Naka rain visor ka na rin, and syempre meron ka na rin dito ng signal light. Okay, what else? Ano pa nga ba? So far yun lang naman regards sa presyo nito. Pwede rin to cash, pwede rin to sa financing. May dimple. Okay, may mga konting dimple. But anyway, again, if ever kukunin nyo to sa amin, alam nyo na kung anong ma-offer namin sa inyo. Pwede natin to i-ceramic coat, pwede natin to i-buff. Everything is under control. Diba? Sa price naman, pag-usapan natin ang presyo nito. Okay, dito na tayo sa loob. Sa price naman nito na Suzuki Desire, cash price for this one is actually 2021 model. So nag-check na ako kanina sa marketplace ng 2020 model. I mean, kasi ang pagkakaalam ko 2020 talaga. So nag-check na ako sa marketplace. Ang presyohan nila nag-range siya from 400 to 450,000. Ay hindi, mali, sorry. From 350 to 400,000. So may iba-ibang lugar, may nasa Lipa, Batangas, may iba na nasa Metro Manila, may mga bank repo. So yun yung price range na nakita ko. Pero hindi ko alam yung 2021 model kung saan naglalaro. Pero syempre hindi naman yun din maglalayo. So ang asking price namin for this one is 390,000 cash. Pwede rin po siya financing. So kung financing, syempre 20% down payment and 80% to be financed by South Asia Link or ano man na financing na papasahan natin. So if ever gusto nyo makuha ang exact figure sa financing, tawag na lang kayo. Requirements sa financing, pag-usapan na lang natin and discuss ko sa inyo kung anong kailangan nyo i-submit at i-prepare. Alright? Again, if ever interested, tawag na kayo, mag-book kayo ng schedule na ma-test drive nyo itong sasakyan.
at kayo mismo yung maka-experience ng comfort nitong Suzuki Dzire 2021 Automatic. Thank you very much and keep safe everybody.